Hello everyone, kumusta na po ba ang ating spiritual life mga kaibigan? Nais ko po kayong kumustahin kung nagkaroon na ba ng mga changes ang ating buhay at lalo na ang ating spiritual life. Dahil sinasabi ko nga, kung pinaghahandaan natin ang ating pangkatawang lupa, dapat mas higit na paghandaan natin ang ating spiritual life dahil doon po tayo tutungo, doon po tayo pupunta mga kaibigan. Huwag nating kalilimutan ang magdasal lagi, humingi ng tawad at magpatawad din po mga kaibigan dahil tao lamang po tayo po ay nagkakasala. Subalit kung tayo hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, tayo ay Kanyang patatawarin. Lagi natin ipagdasal ang ating mga kaibigan, ating mga kasama sa buhay, lalo na yung mga gumagawa ng hindi karapat-dapat, mga karumal-dumal na gawain. Ipagdasal natin na sila'y baguhin ng ating Panginoong Jesucristo. You know my friends, I pray that people will wake up real fast and get right with God so you don't get left behind. Gusto niyo po ba na maiwan kayo pagdating ng rapture? Gusto niyo po ba hindi kayo maisama sa paradise na ipinangako ng ating Panginoon? You know my friend, this is not a joke or anything to be played with. If you value your life and family's life, you start right this a minute. Begin to pray and talk to Him because God is always listening. Real talk, He's always watching and listening. Hindi siya nawawala mga kaibigan. Kung minsan tayo po ang nawawala, tayo po ang lumalayo, pero ang Panginoon kailanman hindi tayo iniiwan. You know, better get right with God. If you're not, you better start doing it right now. So hanggat may pagkakataon pa, hanggat meron pang panahon, baguhin natin. Yes mga kaibigan, ang second return is very near. Get right with Jesus now because you don't want to be left behind, to go through the tribulation period. It's going to be horrible. Get right with Jesus now while you still have time. So yun nga ang paulit-ulit kong sinasabi, habang may pagkakataon, gawan na natin ang paraan, magbago na po tayo, iwasan na po natin ang gumawa ng mga karumal-dumal na gawain, pagiging maramot, pagiging ganit sa salapi, pagiging ganit sa kapangyarihan, pagiging ganit sa ari-arian, na lahat naman po yan ay walang halaga dahil pagdating ng araw, iiwan natin lahat yan, wala tayong madadala. Dumating tayo ng hubot-hubad, aalis tayo ng hubot-hubad at wala tayong mabibitbit. Dumating tayo ng wala, aalis tayo ng wala din at lahat tayo mabubulok, lahat tayo mawawala, magiging alikabok liban sa ating espiritu. Kaya be aware that no man may deceive you. Remember, Satan was once an angel of light. Remove hatred from your heart. Repent and confess your sins. Don't forget to pray. Pray the rosary mga kaibigan. Kasi yun ang importante mga kaibigan. Huwag tayong magpaduko sa mga gawain ng mga makademonyong mga galamay ni Satanas. Kaya iwasan po natin yan. Magkaroon tayo ng pure heart. Iwasan natin yung hatred at maging matulungin tayo sa ating kapwa, hindi man sa material, kahit sa panalangin, ipagdasal natin mga kaibigan, kasi yun ang nais ng ating Panginoon. We are so close but I haven't changed to my spiritual body. Believes will be changed when the real Jesus appears. But wow, this world is a mess. Yes, that's true. Talagang ang ating daigdig ay talagang maraming daranasin natin ng mga pagsubok dito mga kaibigan. At kung asamot-sari na nga po ang mga balibalita, may mga naririnig ng mga trumpet sa kalangitan ng gagaling, kung ano-ano ang nakita nyo naman mga kaibigan, samot-sari ang mga kalamidad. Hindi nyo napapansin ang init ngayon, pagrabi ng pagrabi, taon-taon nag-iiba. Talagang sirang-sira na ang ating kalikasan, ang ating climate change. Talagang nariyan na talaga ang malaking ipinagbago ng ating klima mga kaibigan. Kaya kailangan talaga maging matibay tayo at maging matatag. It is the season of exposure. What is truly in one heart will be seen by all. Kaya alam nyo po mga kaibigan, we must confess our sins. You know, we have to ask for forgiveness for our sin and repent for our sins. It's time to get right with the Lord, for the end of days are near. Call on Jesus Christ while you are alive on earth before it is too late, because Christ is the way, the truth, and the life. Hindi po ba mga kaibigan,
At kailangan talaga baguhin na natin. At ayan nga po, pag nagkatotoo pa yung mga sinasabi, mga hula daw ni Nostradamus, na ang gulo ng World War III ay manggagaling dito sa Asia, kagaya nung ipinapakita ng China na gano'n na lang kung api-apihin tayong mga Pilipino. Yan ang nakakatakot na mangyari, mga kaibigan. O kaya pag nagkagulo sila yung Taiwan at saka yung China, damay talaga tayo dahil malapit lang sa atin yan. Kaya mga kaibigan, we must always pray to our Father in Heaven. Then yun lang naman ang ating magagawa bilang isang maliliit na mamamayan. At kailangan talaga we need to trust to our Lord to carry our struggle to provide for our children. As a single parents, things can be challenged. Kaya kailangan talaga, mga kaibigan, bago maging huli ang lahat, baguhin natin ang ating mga ginagawa. Kasi ako naniniwala ako na meron talagang impyerno, talagang merong hell, merong paradise. Kasi nang minsan na panaginipan ko na po yan na isang lugar na napakaganda na gusto ko nga mapanaginipan ulit dahil parang ayaw ko nang bumalik sa katotohanan, dahil parang nakakaiba yung lugar na yan na talagang andun yung hinahanap mong peace of mind, nandoon na ang lahat, ang kasiyahan, wala nang gutom, wala nang sakit, wala nang hirap. Napakagandang lugar, mga kaibigan, na sa tanang buhay ko, doon ko lang nakita yun sa aking panaginip. Napakaganda po, mga kaibigan. At yun nga po, kung kayo'y may time, manood po kayo nung NDE, yung Near Death Experience. Talaga naman, ang mga sinasabi ng mga nakakamuntikang mamatay na nawawalan sila ng malay ng mga 3 days, mga ilang oras, mga nakukumatos ng buwan, linggo, at marami pang mahahabang araw na pag nakabalik na sila, talagang ikinikwento nila halos pare-parehong sinasabi na may mga napuntahan silang lugar na na halos ayaw na nilang bumalik dahil napakaganda. Kaya alam niyo po, mga kaibigan, kailangan talaga magdasal tayo kung nais natin makarating doon sa paradise na ipinangako ng ating Panginoon. Dahil ito nga, in Revelation will tell you all about the 7 angels from heaven. Each angel has a trumpet which they will sound. Each trumpet will be heard by everyone around the world. During the sounds of each trumpet, after the sound of each trumpet, each angel has a vial which they will open, and each vial has a different things that is sealed. Each angel will break the seal of their vial and release the contents upon the earth. Yan po ay nasa Revelation, is the last book in the Holy Bible. It will tell you a lot of things about signs and wonders. Throughout the Holy Bible mentions, our Holy Father tells us about watching out of the false signs and the signs that are the true one. Kung kayo po ay may time, magbasa po tayo ng Biblia. Nasa Revelation po yan. Napakarami pong matututunan ninyo, mga kaibigan. At talaga naman po, ang kailangan lang natin ay guidance na ating Panginoon. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Ano man ang mangyari, lagi natin panghawakan ang mga salita ng Diyos, mga kaibigan. Dahil kakaiba na ang ating daigdig. Ipagdasal natin yung mga gumagawa ng mga karumal-dumal na mga gawain na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Na ayan nga po, pati yung Sodom at Gomora na kinapupuutan ng ating Panginoon, unti-unti bumabalik na sa daigdig dahil sa pagsulpot ng internet. Talaga naman po, ang mga kalaswaan naglabasan na po, mga kaibigan. At napakarami ng mga gumagawa ng mga kalaswaan at mga kasalanan na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya, mga kaibigan, kailangan natin baguhin ang lahat bago maging huli. Maging madasalin po tayo, magrosaryo po tayo. Pagdasal natin na naway huwag matuloy ang World War III dahil nakakaawa po, wala tayong magagawa. Para tayong mga daga na lang na magtatago sa lungga at talagang mawawalang halaga ang lahat. Kaya, mga kaibigan, ito po ang iyong lingkod, si Brother Froilan Schneider Macwisablo, nagpapaalam at God bless everyone.